Walang espesipikong hakbang upang kalimutan ang nakaraan. Lahat ng sakit ay maghihilom lamang sa oras na tayo ay nagpatawad. Kaya naman kapatid, halina't tunghayan natin ang kuwento nitong si Marie na kung saan ay naghanap siya ng mga paraan upang makalimot sa kanyang nakaraan. Ngunit sa huli ay ito ang mangyayari. Kaya naman sana ay tapusin mong bidyong ito hanggang dulo. Maraming salamat. Ilang sunod na hiwalayan na rin ang naranasan ni Marie bilang isang tipikal na dalaga. Sa edad na 22, sa 7 nakarelasyon kasi niya ay walang nanatili sa kanyang buhay. Lahat ay iniwan siya na parang masakit para sa kanya. Kung hindi panluloko ay iniwan siya ng walang dahilan. At para sa kanya, kahit paulit-ulit na lamang ay masakit pa rin sa bawat pagkakataon. At ngayon niya ay muli na namang luhaan ang kanyang puso. Isang linggo pa lamang kasi mula nang iwan siya ng kanyang nobyo na pinagtiisan niya ng 2 taon. Kahit na ilang beses siyang niloko nito at pinagpalit, patuloy niya itong tinatanggap sa bawat pagkakataong babalik ito sa kanya. Laking pagsisisi niya na ibinuhos na naman niya ang lahat sa isang taong hindi naman siya nakikita na pakakasalan. Hindi niya alam kung saan magsisimula muli. Pakiramdam naman niya ay gusto na lamang niyang maglaho na parang bula. Kahit na malalapit niyang kaibigan ay ayaw niyang samahan. Hanggang sa makita niyang video na nagte-trending ngayon sa social media. Naglalaman ang video ng 5 hakbang upang makalimot sa taong nang iwan sa iyo. Unang hakbang ay sinasabi sa video ay ang pagbura ng lahat ng kanilang mga litrato sa cellphone. Pagtanggal raw ito ng pagpapaalala sa kanya, kung kaya naman madali niyang tinanggal ang mula sa kanilang mga lumang mensahe. Ilang gamit sa kanyang mga bahay at maging ang kurtina niya ay pinalitan niya. Pakiramdam niya ay nagbago ang kanyang paligid. Pangalawa niyang ginawa ay ang magpaganda sa sarili. Dapat raw ay mapakita niyang hindi na siya ang dating Marie na iniwan at sinakta ng kanyang dating nobyo. Kailangan raw ay may pakita niyang masaya siya at mas lalo pang gumanda. Nagpagupit siya ng buhok at nanood ng mga video kung paano ang tamang paggamit ng mga postura. Sa pangatlong hakbang ay dapat lamang raw na pumunta siya sa isang maraming lugar o kung saan makakahinga siya ng maluwag. Dagat o bundok ay makakatulong sa paghilom ng mga sugat sa kanyang puso. Ilang araw lamang ay agad niyang ginawa iyon. Nasabi niya sa puntong ito matapos siyang umakyat ng bundok. Ang ganda ng likha ng Diyos. Unti-unting nabibigyan ng halaga ang sarili at nakikita ang kanyang halaga. Sa pang-4 na hakbang ay sinabihan lamang siyang maging abala sa kanyang trabaho. Huwag raw tatamad-tamad lalo na kung siya rin ang tumutustos sa kanyang pang-araw-araw na pangangailangan. Walang puwang ang pagiging tamad sa taong kailangan mabuhay sa bawat araw. Walang pakundangan si Marie at kinuha ang napakaraming proyekto sa kanilang opisina. Kahit na hating gabi ay walang tigil siya nagtatrabaho. Hindi na niya nabibigyan ng oras ang pag-alala sa kanyang nakaraan. Ang huling hakbang ay ang paanyaya sa kanyang makipagkita na sa ibang lalaki. Kahit pakiramdam ni Marie ay hindi pa siya ganoong kahilom, sinunod niya ang payo ng kanyang napanood. Sa una niyang mga paglabas sa iba't ibang lalaki, masaya siyang nakikipag-usap sa mga iyon. Subalit may puwang sa kanyang puso na hindi niya maintindihan at wala ni isa siyang nakatuluyan. Sa panghuling hakbang pang ito siyang nahihirapang sundin. Hindi kasi ganoong kadali para kay Marie ang mahulog sa isang lalaki. Kahit na mayaman o gwapo pa ito, kung hindi naman ito tipo niya, hindi rin ito magugustuhan. Ngunit isang lalaki ang pupukaw ng kanyang atensyon. Hindi iyon kagwapuhan at mas lalong hindi iyon mayaman. Probinsyano siya at hindi rin tuwid ang kanyang pagsasalita ng Tagalog. Natuwa siya sa lalaking ito at patuloy niyang kinuusap hanggang sa dumating sa puntong nahuhulog na pala siya rito. Di rin naman nagtagal ay naging ganap na sila magkasintahan. Sa muling pagkakataon, naniniwala na naman si Marie na magkakaroon na siya ng panghabang buhay na makakasama. Subalit, isa rin palang pagsubok para sa kanya. Pagkaraan ng 7 buwan nilang bilang magkasintahan, unti-unti itong lumamig sa kanya. Ramdam na ramdam ni Marie ang kalamigan nito sa kanya.
Pakiramdam niya ay mauulit na naman ang kanyang sinapit. Hindi na nagkamali sa inakala si Marie. Ang lalaking akala niya ay makakasama na niya habang buhay ay niloko lang siya at pinagpalit muli. Muling nawasak ang puso nitong si Marie at pilit niyang binuo. Sa pangalawang pagkakataon ay parehong sitwasyon. Nakita niya ang video na nagbibigay ng payo sa paghilom ng sugat ng puso. Itinapon niya ang kanyang cellphone at ipinikit ang kanyang mga mata. Siguro nga'y walang espesipikong hakbang upang maghilom at makalimot. Lahat ng sakit ay maghihilom lamang sa oras na tayo ay nagpatawad. Hindi masasagot ng panibagong karelasyon o magandang itsura ng pangangatawa ng paghilom. Palaging itong nasa puso na handa magpatawad kahit anong bugbog pa ang nangyari dito. Kaya naman hanggang dito na lamang ang bidyong ito. Ito nga pala ang kwento ng buhay at iba pa na lagi nagsasabing ikaw ang bida ng iyong buhay. Maraming salamat.